po tayo ay nagkakaroon ng paghanga sa isang tao, madalas na ginagawa pa natin silang inspirasyon para lalo tayong magsumikap sa buhay. At itong kwentong ibabahagi namin sa inyo ngayon ay tungkol sa aking Ako nga pala si Jack, ultimate taga-Olonggop crush. po. At ako po ay nagtatrabaho sa isang insurance company. Grade 3 ako nang makilala ko si Maddie. O tawagin na lang natin sa pangalan na Faye. Transfer siya sa school namin at talagang napaka-cute niya. Maliit lang ang height niya at tapos may dimple pa sa pisngi. At palangiti din siya tapos nawawala ang kanyang mga mata tuwing tumatawa siya kasi may pagkasingkitin siya. Naging close din kaagad kami kasi pala kaibigan siya. Tapos mahilig pa siya mamigay ng mga chocolates na pinadala ng daddy niya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa ilang taon na magkaklase kami ni Faye, madalas na kaming dalawa ang muse and escort sa classroom. Tinutokso pa nga kami na bagay kami sa isa't isa. Nung una, wala lang sa akin yun kasi nga mga bata pa kami nun. Pero nang mag-grade 5 na kami ay parang na-develop na yung nararamdaman ko para sa kanya. Yung wala lang, nauwi na sa crush ko na siya. Paano ba naman habang tumatagal ay mas lalong nagiging cute si Faye sa paningin ko. Kaya naman gumawa ko ng simpleng paraan para magpa-cute sa kanya. Noong grade 6 na kami, Kanino galing tong chocolate? Nagtatakang tanong ni Faye nang makita niya ang chocolate sa loob ng bag niya. Kakatapos lang ng recess namin at sabay-sabay kaming pumasok sa classroom. Faye, tunaw na. Akin na lang yan. Wika ng kaklase kong si Gino. Oo nga no, sige sa'yo na lang. Pag-abot naman ni Faye kay Gino. gusto ko sana sabihin na wag pero malalaman niya na sa akin galing yun. Sigurado ako na tutoksohin ako ng iba pa namin mga kaklase. Parang palagi na lang may binibigay dyan sa desk mo at sa bag mo yung secret admirer mo. Faye, wala ka pa rin bang hinala kung sino siya? Noong ng isang kaklase naming si Ira. Wala nga panay lagay ng kung ano-ano sa bag ko pero ayaw namang magpakilala kung sino siya. Ang wika naman ni Faye, nagpatuloy pa ang tanungan nila. Habang ako'y nagpapanggap na busy sa ginagawa ko sa notebook ko, kunwari assignment, pero love letter talaga para kay Faye. Torpe ako pagdating sa mga babae, kaya dinadaan ko sa pagiging secret admirer. Ang paghanga na ginagawa ko sa kanya at sa ganung paraan at least alam niya na may isang kagaya ko na kinikilig at sumasaya dahil sa kanya. Yun nga lang ay minsan naiinis ako sa ibang kaklase namin na ginawang katatawanan ang effort na ginagawa ko. Kung hindi nila hinihingi ang chocolates na ibinibigay ko kay Faye, binabasa naman nila ng malakas ang sulat na ginawa ko. May iba pa naman doon na tulang nakasulat na ako mismo ang gumawa. Kapag nakikita ko na binabasa yan ni Faye at napapangiti siya, ay napapangiti na rin ako habang pinagmamasdan siya. Laki ng ngiti Ikaw siguro nagpadala ng love letter kay Faye. Biglang pangangasar ni Lester na hindi ko napansin. Huy, hindi Kagad namang pagde-deny ko. Bakit namumula yung pisngi mo? Ikaw nga yung secret admirer ni Faye, no? Pangangasar pa niya. Tumahimik ka nga dyan. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Aminin mo na kasi para tumahimik na ako dito. Pangungulit pa niya. Hindi kaagad ako tinigilan noon ni Lester. At saka baka marinig siya ng ibang kaklase namin, ay inamin ko na lamang sa kanya ang katotohanan. Ang lakas pa nga ng tawa niya noon. At pagtitinginan kami sa loob ng classroom, kaagad ko naman hinihila si Lester palabas ng classroom at sinuway ko siya. Humingi siya ng dispensa kasi nagulat at natuwa daw talaga siya. Kasi hindi siya makapaniwala na ako ang torpe na matagal ng secret admirer ni Faye. Bakit ba kasi ayaw mo na lang aminin sa kanya ang totoo? Tanong pa ni Lester. Ayoko ng ganyan. Wika ko. Anong ganyan? Tanong niya pa. Ginagawa mo namang pagtawa ng malakas at pangasar sa akin. Sigurado ako na lahat ng kaklase natin ay aasarin lang ako. Ang sabi ko naman. Pero sayang din ang opportunity na to. After graduation sa Maynila na yata mag-aaral si Faye. Sige ikaw rin. Wika naman niya. Kaedad ko lang si Lester pero iba siyang magpayo. Parang matanda at naisip ko na tama rin ang sinabi niya.
Lalo na nga lang nang malaman ko na paluwas na ng Maynila sila Faye pagkatapos ng graduation namin. At hindi ko alam kung kailan ko ulit siya pwedeng makita. Kaya naman nag-decide ako na ipagtapat ko na sa kanya ang nararamdaman kong pagmamahal. Bata pa lang ako noon pero pakiramdam ko love na talaga yung nararamdaman ko para kay Faye. Hindi naman ako mag-e-effort na tipurin ng allowance ko para makabili ng chocolate para kay Faye. Hindi ako magpapakahirap na mag-isip ng readbook at malalalim na salita para makapagsulat ng sula. Kaya naman alam kong tinamaan talaga ang puso ko sa ultimate crush ko. At bahala kung ano maging resulta na pagtatapat na gagawin ko sa kanya. Ang mahalaga naman ay malaman niya na sa akin galing ang mga espesyal na bagay na natatanggap niya. Handa na rin ako mabasted kasi alam ko naman mga bata pa kami noon. Kaya lang papadudot, hindi ko rin nagawa lahat ng plano ko noon kasi hindi nakapunta si Faye sa araw ng graduation namin. Nalaman ko na lamang na bumalik na sila ng Maynila kasama ang mga magulang niya. Mula noon ay hindi ko na muli pang nakita si Faye. Sobrang laki ng paghihinayang ko kasi gumawa pa ako noon ng mahabang love letter para sa kanya na hindi ko rin pala may bibigay. Kaya naman malaki ang nabago talaga sa akin mula nang mag-high school ako. Nawala ang katorpehan ko at kapag nagkakagusto na ako sa ibang babae, nanliligaw na kaagad ako. Dahil gwapo naman ako tapos magaling pang gumawa ng mga tula at love lettering, marami talaga ako naging girlfriend noon. Pero isang beses hindi ko naramdaman yung pagkagusto na nararamdaman ko noon kay Faye. Nakamove on naman ako mula sa kanya lalo na at bata pa ako na magkagusto ako sa kanya. Pero hindi ko pa rin maalis sa isipan ko yung mga possibilities na pwedeng mangyari sana kung sakali man nagagawa akong magtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. Bilis ako magsawa sa isang relasyon. Alam ko na madalas na akin ang problema kasi may mga oras talaga na pinagsasabay ko ang dalawang babae sa isang relasyon. Kapag nahuli nila ako ay pareho ko na rin puputulin sa dalawang connection ko. Akala ko ay madadala ko ang gawain ko na yon hanggang college, pero hindi pala. Acquaintance party namin noon sa college university. Halos lahat ng estudyante ay excited sa bagong stage ng buhay nila at kasama na ako dun. Hindi ko lang inaasahan na muli kong makikita ang ultimate crush na matagal kong inasam na makita noon. Naku, sorry! Wika ng isang babae nang matapunan niya ng hawak na baso ng juice ang polo shirt na suot ko. Ang sabi ko, kahit medyo naiinis ako dahil nabasa niya talaga ang harapan ng polo shirt ko. Pero kaagad na nawala ang inis ko nang mapatingin ako sa kanya. Pasensya na talaga ha. Hindi ko sinasadya. Kasalanan ko rin kasi hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Kinakabahan kasi ako hanggang ngayon eh. Sorry talaga. Dispensa pa niya. Halata sa boses niya ang kabang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Faye? Tanong ko at sinalubong na rin niya ang mga tingin ko. Kilala mo ako? Tanong niya. Oo. Hindi mo na ako natatandaan? Ako to si Jack. Kaklase mo nung high school. Tsaka yung nagbibigay sa'yo ng... Nang ano? Tanong ni Faye sa hindi ko na ituloy na gusto kong sabihin. Muntik na tuloy ako mapaamin nang wala sa oras. Wala. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Tanong ko pa. Natatandaan kita, oo. Ikaw yung matangkad sa classroom natin. Sabi niya naman na kinangiti ko. Ilang taon kaming hindi nagkita pero kailanman hindi ko makakalimutan ang magandang mukha niya. Jason, hindi ba? Tanong niya. Tumawa naman ako bago sumagot. Jack! Jack ang pangalan ko. Wika ko. Ay, oo nga, Jack. Tama, sorry. Basta alam ko na may J ang pangalan mo. Huy, sorry talaga ha. Natapunan ko ng juice ang damit mo. Muling dispensa niya. Ayos lang, pero bakit ka nga ba kinakabahan? Kami na kasi ang susunod na tutugtog dyan sa stage banda namin. Kaya eto medyo kabado ako. Tugon niya. Wow! Nagbabanda ka na pala? Oo, last month lang nabuo ang banda namin. Tapos first time kong magkanta sa harap ng maraming tao. Tapos ang tugtog nila Faye ay bigla siyang nagsalita habang hawak ang mic. May gusto daw kasi siyang pasalamatan nung gabing yun. Yung tao raw na nandyan para sa kanya.
Yung taong di daw siya iniwan kahit nahihirapan na siya sa mga problema. Yung taong maaasahan niya sa lahat ng oras. Akala ko tama ang nasa isipan ko noon. Umaasa ako na ang pangalan ko ang babanggitin niya. Pero nagulat ako nang sabihin niya na si Edo, ang lalaki na gusto niyang pasalamatan. At mas nagulat ako nang sabihin niya na boyfriend niya na si Edo. Hindi ko maisip yun. Bakit at paano nangyari? Bakit si Edo? Ay mas madalas akong kasama ni Faye sa mga lakad niya. Ako ang naging tagahatid, tagasundo, tagabitbit ng gamit niya. Mas mukha akong PA kaysa kaibigan niya. At ayos lang yun sa akin. Tinanggap ko kasi nakakasama ko naman siya. Ang hindi ko matanggap ay bakit kailangan magkagusto sa iba. Di na lamang sa akin. Salamat sa paghatid mo ulit sa akin, Jack, ha? Ang wika ni Faye nang huminto na ang kotse sa may tapat ng bahay niya. Ngumiti na lamang ako sa kanya. May problema ka ba? Parang kanina ka pa kasi tahimik dyan eh. Pansin ni Faye. Wala naman. Tipid na sinabi ko. Sabihin mo na, ano ba yon? Naninibago kasi ako sa'yo eh. Wika pa niya. Hindi ako kumibo kasi ayokong sabihin sa kanya ang totoo. Pero hindi niya ako tinigilan hanggang sa lumabas ang salitang hindi ko na dapat sinabi pa. Bakit? Bakit si Edo? Bakit di na lang ako, Faye? Nakita ko ang mga lungkot sa mga mata ni Faye. Anong ibig mo sabihin? Ako yung palaging nasa tabi mo. Mga bata pa tayo ay gusto na kita. Ako yung naglalagay ng chocolates, love letters, at gumagawa ng tula para sa'yo. Ako yung palaging nandito. Pero bakit ibang tao pa rin ang nakikita mo? Bakit yung iba yung pinili mo? Tanong ko habang pigil ang mga luha ko. Dahil hindi ko naman alam na ikaw yon. Ang buong akala ko ay ginagawa mo lang to kasi magkaibigan tayo. Hindi mo naman kasi sinasabi sa akin na gusto mo ko. Kailangan pa ba yun? Tanong ko. Oo, dahil hindi ako pwede bumase sa mga nakikita ko. Ayokong mag-assume at magkamali sa huli. At si Edo ay maging vocal siya sa nararamdaman niya para sa akin. Hindi ko na siya kailangan pang basehan at hindi ko na kailangang mag-assume. Naluluhang sabi na rin ni Faye bago siya bumaba ng kotse ko. Hindi na kami nag-usap mula noon. Wala na rin naman kasing dahilan. Kasi alam ko na kahit kailan ay hindi na siya pwedeng maging akin. Marahil marami sa atin na natatakot aminin ang special na nararamdaman para sa isang tao. Dahil kagaya ni Jack ay takot tayo na masira ang mabuting pagkakaibigan na nabuo natin sa kanila. Pero minsan kailangan natin labanan at takot at sumubok ng bagay na sa tingin natin ay makakapagbigay ng pamatagalang saya sa buhay natin. Huwag tayong magpahinaan ng loob.